Pumarito, no, at naglabas na po ng ulat itong International Observer Mission. No, sila, they came as observers and pretty much sinasabi nila kung ano yung laman ng ulat nila nung 2022 when they were last here. Ito na naman din yung laman ng ulat nila ngayon. Except for the fact na isa-isahin natin, ano? Well, yung observations nila, kanina tinalakay namin ni Patpi, rampant pa rin yung vote buying. Tapos they took notice of yung political dynasties, yung malawak na red tagging and spread of disinformation. Ito, umpisahan po natin, may panawagan po sila na gawing hybridized yung ating election system, which is now fully automated. Hindi po pa. So ngayon, ang panawagan nila, sa precinct level, dapat manual yung counting and then electronic yung transmission. Hingin po namin ang saloobin nyo dito, Attorney. Well, kahit mag-hybrid o fully automated, the same problem will arise. Hindi maiiwasan yung vote buying, political dynasty, at yung pang ibang mga coercion, mga intimidation, laging naririyan yan. Hanggat hindi nagiging serious talaga ang ating military at kapulisan o yung ating mga leaders, magiging talagang yung gagawin nilang lahat ng magagawa para maiwasan yan, magpapatuloy yan. Parang hindi alam ng nasabi mga observers yung political dynamics dito sa ating bansa. Yang hybrid na yan, pagka yan ang ginawa, ay lalong magiging magulo ang ating halalan. Dahil sa magkakaroon ng ng human intervention, bilangan ng balota. Pagka nagkaroon yan, lalo nang magiging magulo yan. Siguro dapat mag-observe na mabuti yung mga observers na yan at pag-aralan nilang mabuti yung election dynamics dito sa ating bansa kapag nagkaroon ng human intervention. Very unique, no? Itong yung ating dito. So Attorney Romy Mac, no? Ako naman, kaya gusto ko talaga kayong makausap kasi nababother po ako dun sa sinabi po ni Attorney John Rex Laudianco at saka ni Chairman George Garcia na talagang panahon na para palitan na natin yung ating Omnibus Election Code. Parang yun ang pinakaugat Ang daming loopholes, ang dami talagang kailangan ayusin. Kayo po, bilang isang batikan po na election lawyer, ano po dyan talaga sa Omnibus Election Code ang dapat natin talaga unahin na talaga para hindi na tayo magkagulo ng ganito? Ang kailangan muna dyan siguro magkaroon ng consolidation ng lahat ng mga batas na yan. Kasi hiwa-hiwalay yan Yung Omnibus Election Code na yan, 1984 pa yan. So, may mga provisions dyan na nawala na. Napalitan yan ng Republic Act 6646, nariyan yung 7166, napakadami. Pagkatapos pumasok na itong automated election. Kailangan magkaroon yan na iisang batas na lamang ang susundin para lahat ng mga batas na nasa Omnibus Election Code at yung mga bagong mga batas na lumabas kayo sa automated ay mapagsama-sama na yan para makita nila ano ba talaga ang diferensya. Kasi yung Omnibus Election Code pang manual yun Yun yung mga provision tungkol sa manual election kasi 1984 wala pa tayong automated. Ang automated natin nagsimula lamang ng 2010. Pagpasok ng 2010, nagkaroon yan ng panibagong batas, yung 8436, nabalitan yan ng 369. Pagkatapos ngayon, napakadami pang batas na lumalabas. So, hindi na malaman ng taong bayan, alin ba talaga ang susundin? Bakit dito sa Omnibus mayroong premature campaigning? Bakit dito sa automated walang premature campaigning? Bakit sa Omnibus Election Code, pag nag-file ka ng COC mo, ikaw ay kandidato na. Pero dito sa bagong automated, pag nag-file ka, hindi ka pa kandidato. Pwede ka ng mga kampanya, pero hindi binibilang ang gastos. So, napakagulo ng ating election code, ng ating election laws. Kaya yan dapat na makonsolidate lamang sa iisa para malaman ng taong bayan na lahat ng mga stakeholders, malaman nila alin ba talaga ang susundin. Kaya nagkakagulo yan dahil sa hiwa-hiwalay ang ating batas tungkol sa bagay na yan. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.